ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, malugod ko po kayong binabati ng isang magandang araw. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Ero na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 29 years old. At ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay ang love story namin ng babaeng minahal at pinagkatiwalaan ko, si Laika. Kami ni Laika ang isa sa mga maswerteng magkasintahan. Tumagal ang relasyon ng 10 taon. Maliban sa 10 taon na relasyon namin ay matagal na rin kaming magkaibigan na dalawa. Nagsimula ang lahat nung nag-aaral pa lamang kami sa college, Papa Dudut. Magkasama kami sa isang department ni Laika. Mas nauna ako ng 1 taon kesa sa kanya, pero dahil karaniwang nasa isang building lang naman, ang mga kaklase namin ay lagi kaming nakakasalubong sa hallway at nagkikita sa eskwelahan. Bukod dito ay pare-pareho din ang mga kaibigan at kaklase naming dalawa. Dahil doon ay unti-unti rin kaming napalapit sa isa't isa, Papa Dudut. Maganda si Laika, maliit siya at kulot ang buhok niya. Tahimik sa umpisa pero kapag nakagaanan mo ng loob ay napaka makulay ng personality nito. Ang pagkakaibigan namin yon ay nakabuo ng pag-iibigan. Niligawan ko si Laika at bagamat takot na pumasok sa isang relasyon dahil first time lang naming pareho, ay sinagot pa rin niya ako, Papa Dudut. At doon na nga nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Happy anniversary, babe ko! Oh, salamat babe. Pasensya ka na, babe ah. Itong maliit na cupcake lang kinaya ng budget ko. Alam mo naman ngayon, bayaran na naman ng tuition, kaya wala akong pera. Salamat. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. May intindihan ko naman eh. Pareho pa tayong estudyante kaya okay lang kahit walang regalo. Pero syempre gagawan ko pa rin ng paraan para maging special tong araw na to para sa atin. Yun nga lang, pasensya ka na ulit kasi nayupi itong box ng cupcake mo. Hindi na tuloy presentable tingnan. Ano nga bang nangyari dito? Siksikan kasi sa MRT. Naipit nung katabi ko. Okay lang, wag mo nang alalahanin. Hindi naman importante yan eh. Ang mahalaga, nandito ka. Nakakatuwa no? Nung naging tayo parang hindi makapaniwala ang lahat tapos tingnan mo ngayon, 1 taon na tayo magkasama. Oo nga eh. Paano ba naman kasi? Hindi inaakala ng lahat na magiging close tayo. Hindi naman kasi malabong mangyari yun, nasa isang department tayo eh. Tsaka magkakakilala naman halos lahat na nandito sa school na to. Ang liit ng eskwelahan natin eh. Kung sa bagay. Babe, sa tingin mo, ganito pa rin ba tayo ka-sweet once na nakapagtapos na tayo? Oo naman. Bakit? Sa tingin mo may magbabago pa ba? Well, sabi nga nung iba, puppy love lang daw tong meron tayo. Hindi pa raw masyadong mature ang pag-iisip natin para sa totoong relasyon. Naniniwala ka naman sa mga pinagsasabi nila. May punto din naman sila. Totoo nga naman na bata pa tayo. Pero what if nasa totoong buhay na tayo? Yung tipong may sarili na tayong trabaho, may malalaki na tayong problema, iba na priorities natin. Sa tingin mo, maaalagaan pa ba natin tong relationship natin? Oo naman, maaalagaan natin to. Malaki ang tiwala ko na tatagal tayo kasi alam ko sa sarili ko na aalagaan kita. Hindi ko hahayaang masira kung ano man ang meron tayo ngayon. Sana nga walang magbago sa atin. Kung totoo man tong nararamdaman natin para sa isa't isa, hindi malabong magtagal tayo. Pero nasa sayo na lang din naman yun kung ako pa rin ba ang pipiliin mo kapag may dumating ng mga pagsubok sa relasyon natin. Syempre naman, ikaw pa rin pipiliin ko. Talaga ba? Oo naman, si Raulo. Syempre mahal kita eh. Mahal kita, babe. Patunayan natin sa kanila na kaya nating tumagal kumpara sa inaakala nila.
Oo naman. Kung pwede lang magpakasal na ngayon, pakakasalan na kita eh. Bilis mo naman masyado, mag-ipon muna tayo. Kaya nga sabi ko kung pwede lang ngayon na. Kaso ayun nga, pareho pa tayong bata para sa pagpapakasal na yan. Mag-focus na lang muna tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Tama. At kapag pareho na tayong successful, tsaka na natin trabahuhin ang future natin. Oo, magandang plano yan. Pero sa ngayon, planuhin na muna natin kung saan tayo pupunta. May gusto ka bang puntahan ngayon? Tara, labas tayo. Sige ba? Sandali, saan ba magandang mamasyal ngayon? Ikaw na bahala mag-isip kung saan mo gusto pumunta. Gusto mo ba maglakad-lakad? O gusto mong kumain, mag-sightseeing? Pwede kong gamitin yung motor sa bahay. Ikaw na bahala. Sorpresahin mo ako. O sige, may alam na ako. Ano, tara? Oo, tara. Si Laika ang first girlfriend ko, Papa Dudut. At ganoon din si Laika na ako ang kauna-unahang boyfriend niya. Nung una ay walang naniniwala sa relasyon naming dalawa. Madami ang nagsasabi na puppy love lamang yon. Sabi pa ng ilan ay hindi raw nauuwi sa happy ending ang first love dahil ang mga first love daw ang nagsisilbi lang na aral para matutong umibig ng totoo ang isang tao. Ang hindi nila inaasahan ang pag-iibigan naming yon na hindi pinapaniwalaan ng mga kaibigan namin ay mas nagtagal pa. Ako ang unang nakapagtapos ng pag-aaral sa aming dalawa ni Laika dahil mas nauna ako sa kanya ng 1 taon. Sa tulong ng mga magulang ko ay nakahanap naman po agad ako ng maayos na trabaho. Noong makagraduate si Laika ay ako naman ang tumulong para makapasok siya sa isang kumpanya. Sa mga sumunod na taon ay mas tumibay pa ang pagsasama namin. Nagtulungan kaming dalawa para maabot namin ang mga hangarin namin sa buhay. Sabay naming inabot ang mga kanya-kanya naming pangarap, pati na rin ang pangarap naming dalawa bilang magkasintahan. Nung umabot ang pagsasama namin ni Laika ng 7 taon ay naisipan naming mag-live-in, Papa Dudut. Isang bagay na hindi na naman noon nagustuhan ng mga tao sa paligid namin. Maganda tong place na to ah. Masarap ang pagkain nila. Masarap 'di ba? Ngayon lang ako nakapunta rito pero marami na ako napanood na reviews online na masarap nga raw dito. Bagong bukas lang ba to? Parang oo. Parang bagong bukas nga lang ata sila. Galing! Makikita mo naman na maganda rito dahil marami ding tao. Mabuti nga maaga tayo nakarating eh. Buti pala maaga ka natapos sa trabaho nyo ngayon. Wala akong masyadong ginagawa sa office kaya maaga rin ako nag-out. Mabuti ka pa. Ako kasi bugbog sarado talaga ako sa dami ng workload ko ngayon eh. Oo nga. Kumusta pala sa inyo? Wala pa rin bang nahahanap ng kapalit yung mga nag-resign? Naku, wala pa. Kasalanan to ng mga katrabaho ko eh. Nag-mass resignation ba naman? Bakit kasi? Anong meron? Di daw nila trip yung boss namin eh. Pero kung ako tatanungin mo, masyado lang silang maarte. Ayaw nila sa mabibigat na trabaho. Ang ending, sa amin tuloy napunta yung mga trabaho nila. Mabuti di mo naisipang sumamang mag-resign. Di ko gagawin yun. Maayos na yung trabaho ko eh. Oo, mahirap pero okay na ako sa nakukuha kong sahod sa ngayon. Tsaka marami ring benefits. Laki pa ng tiwala sa akin ng mga boss namin. Kaya naman pala ayaw iwan eh. Siyempre, kung wala namang problema, bakit ako aalis, di ba? May punto ka rin naman. Pero speaking of aalis, wala ka bang planong umalis na sa bahay nyo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, total may sarili na tayong mga trabaho, stable naman na yung income natin. Ayaw mo bang bumukod na? Gusto mong magsama na tayo? Oo, parang gano'n na nga. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede naman. Actually, naisip ko na nga rin yan eh. Pero Ano? hindi ba parang maaga pa? Maaga pa ba? Babe, 7 years na tayo. Hindi pa ba okay yun? Ang sa akin lang, malaking pagbabago to sa buhay natin kung sakali. Kailangan natin tong pag-isipan muna ng mabuti. Kung hindi ka pa naman ready, hindi kita pipilitin. Sabihan mo lang ako kung okay na sa'yong bumukod tayo. Kasi ako, gusto na talaga kitang makasama. Ako rin naman. Malaking adjustment to sa relasyon natin kapag nagkataon. Handa naman ako mag-adjust para sa relasyon natin eh. Pag-iisipan ko, babe.
Okay, sige pag-isipan mo pero take your time. Hindi naman kita minamadali. Naisip ko lang na doon na rin naman ang punta natin kaya pwede na natin gawin kung kaya na. Kakausapin ko muna mga magulang ko. Sige, tama magpaalam ka muna. Ano, tapos ka na ba dyan? Gusto mo order na ako ng dessert? Kape na lang para may take out ko. Okay, sige. Waiter! Nung una ay ayaw ng mga magulang ni Laika na bumukod kaming dalawa hanggat hindi pa kami nagpapakasal. Kaso nga lang papadudot ay hindi pa namin kayang ikasal noon kaya naisip naming mag-live-in na lang muna. Kahit marami ang hindi sumasang-ayon ay sinunod pa rin namin ni Laika ang gusto naming mangyari. Pareho na kaming nasa wastong gulang para mag-decide para sa mga sarili namin kaya wala din naman pong nagawa ang mga magulang namin. Isa pa ay kami na mismo ang bumubuhay sa sarili namin kaya nakakatiya kami noon na kaya na naming bumukod mula sa mga magulang namin. Nang mga panahong yon ay si Laika na po talaga ang nasa puso't isipan ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kasal na lang noon ang kulang sa amin pero dahil hindi pa namin kayang pumasok sa ganong klaseng buhay ay nakontento na lamang kami sa pagsasama naming dalawa sa iisang bubong. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Laika. Sa katunayan, Papa Dudut, ay mas nakilala pa namin ang isa't isa ng mas malaliman noong nagsama kami sa isang bahay. Pero kasabay ng bagong buhay na pinasok namin. Unti-unting nagkalabuan ng relasyon na pareho naming nabuo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang lahat noong lumipat si Laika ng trabaho. Hindi na kasi niya kaya noon ang opisinang pinagtatrabahuhan niya dahil sa toxic na boss at kakarampot na suweldo. Lagi siyang stress at overwork kaya naisipan niyang maghanap ng ibang trabaho. Lumipat siya sa BPO industry at doon ay nag-iba ang schedule naming dalawa. Sa umaga hanggang hapon ang trabaho ko samantalang panggabi naman si Laika, Papa Dudut. Dahil sa nangyaring pagbabago ay nagbago ang oras ng pagsasama namin. Malimit na lamang kaming makapag-bonding noon dahil magkaibang working schedule namin. Nasa trabaho na si Laika tuwing umuwi ako samantalang papasok na ako kapag nakaka-uwi siya, Papa Dudut. May oras naman na gumagawa ako ng paraan para kahit papaano ay magkaroon pa rin kami pareho ng oras para sa isa't isa. Minsan ay binibilisan ko na lamang ang umuwi para mahabol ko siya bago mag-start ang shift namin. May pagkakataon naman na sa labas na kami nagkikita bago siya pumasok at bago naman ako umuwi. Mabuti na nga lang noon at nagawa namin ang paraan para magkaroon kami ng parehong day off nang kahit papaano ay may oras kaming magkasama na dalawa. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sa tingin ko ay yun talaga ang dahilan kung bakit medyo lumamlam ang pagsasama naming dalawa ni Laika. Pareho kaming naging abala sa trabaho kaya hindi na namin naaalaga ang pareho ang relasyon namin kahit na sa isang bubong na lamang kami nakatira. Pero kung kailan napapansin kong parang nagiging malamig na ang pagsasama namin ay isang bagay ang ginawa ni Laika na ikinatuwa ko, Papa Dudut. Oh, babe. Nandito ka pa? Wala kang pasok ngayon? Meron pero nagbago na yung schedule ko. Mamayang 9:00 na yung shift ko. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Pero anong oras na oh? Di ba dapat nagpe-prepare ka na ngayon? Hindi na kailangan kasi naka-work from home naman ako ngayon. Totoo ba yan? Pinayagan ka na magtrabaho dito sa bahay? Oo, nirequest ko yan talaga nung lumipat ako. Wow! Ang galing! Ayos yan! Kasi dahil sa schedule natin dati, nababawasan na baby time natin eh. Ganun talaga, kailangan kumita eh. Marami tayong bills na kailangan bayaran.
Tsaka kailangan din natin mag-ipon para sa future natin. Kaya nga trabaho muna bago bebe time. Pero pwede naman na siguro natin pagsabihin, di ba? Total, dito ko na lang din naman sa bahay. Ay nako Aaron, hindi porkit nandito na ako sa bahay, free na ang oras ko. Madami pa rin akong tatrabahuhin kahit na nandito lang ako sa bahay. Ikaw talaga. Pero at least mas mabibigyan na tayo ng oras niyan. Hindi na tayo nagmamadaling umuwi para lang magkita. Tama nga naman. Kaya nga malaking tulong na pinayagan ako mag-work from home. Paano setup nyo ngayon yan? Hindi ka napapasok sa opisina nyo? Paano na yung mga OOTD mo? Paminsan-minsan, tatawagin din naman ako sa office. Depende sa trabaho kasi, pwede kaming tawagin on-site anytime. Basta sa ngayon, work from home na lang muna ako. Na-excite tuloy ako. Bakit naman? Eh syempre, tulad nga ng sabi ko, madadagdagan na oras natin para sa isa't isa. Hindi mo ba napapansin na nitong mga nakaraang buwan, wala na tayong ibang ginawa kundi magtrabaho? Ang tawag dyan, adulting. Hindi na tayo bata katulad ng dati na marami tayong oras sa mga kamay natin. Yun nga mismo ang ibig ko sabihin, kaya nga excited ako na makita na dito ka na magtatrabaho sa bahay. Makakatulog na ako ng mahimbing kasi hindi ko na po problemahin na nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi. Sus? Oo, promise, para ako ma-anxiety attack. Pinipigil ko lang. Hindi mo ba alam na medyo nakaka-guilty para sa akin na mahimbing ako natutulog sa kama natin tapos ikaw, puyat ka sa pagtatrabaho? Pareho din naman tayo eh. Tulog din naman ako habang nagtatrabaho ka. Sa umaga nga lang. Bakit kasi magkaiba schedule natin eh? Hayaan mo na. Ang importante, magkasama naman tayo, di ba? Basta masaya na ako sa ganitong setup natin. Sana ganito na lang forever. Wag naman forever. Ayoko rin naman mapuyat hanggang tumanda ako. Ayoko magmukhang panda. Ay, eh syempre oo, wag naman. Pero sa ngayon habang busy pa tayo sa pagkayod, sana laging ganito na may oras tayo para sa isa't isa. Tiwala lang. Darating din tayo sa punto ng buhay natin na wala tayong ibang gagawin kundi ang manatili lang sa tabi ng isa't isa. Naks, ang ganda naman pakinggan yan. Sana nga. Sana makuha natin yung pinapangarap natin na yan balang araw. Oh, sige na, magbihis ka na. Ipaghahanda kita na makakain bago ako magsimula sa trabaho ko. Okay, sige. Salamat. Nabuhayan ako ng loob nung nalaman kong nabigyan si Laika ng chance na magtrabaho sa bahay Papa Dudut. Actually, yon daw talaga ang nirequest niya na makapag-work from home siya at mabuti na lang at napayagan siya. Kaya naman kahit napagod ako galing sa trabaho noon ay sinisikap kong magpuyat para masamahan ko siya habang nagtatrabaho siya Papa Dudut. Pinagsilbihan ko siya para maibalik ko ang dating init ng pagsasama namin. Masaya na po ako noon sa ganong klase ng setup namin. Kahit papaano ay napapag-work din naman namin ang mga araw namin. Yun nga lang Papa Dudut. Hindi ko akalain na ang pagkakaroon niya ng work from home na pala ang pagmumula ng problema naming dalawa ni Laika. Wala akong kamuwang-muwang noon sa mga nangyayari. Akala ko ay normal na araw lang ang lahat hanggang sa biglang naabisuhan ako ng kapitbahay naming si Makmak tungkol sa napapansin niyang nangyayari sa loob ng bahay. Pauwi na ako noon sa trabaho nang maabutan ko si Makmak na nagiinom mag-isa sa tabi ng bahay namin. Yon ang laging ginagawa ni Makmak Papa Dudut. Alas 5 pa lang ng hapon ay nakaharap na siya sa isang bote ng alak. Noong makalapit ako sa kanya ay doon na niya ipinag-alam ang isang bagay na kinalito ko, Papa Dudut. Uy, Aaron! Kakauwi mo lang? Oh, Makmak. Oo, kakauwi ko lang. Halika, shot tayo! Naku, pas muna ako. Maaga pa ako bukas eh. Halika na, isang shot lang. Pasensya ka na talaga, may... Kaya pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman ngayon eh. O eto, isang shot lang oh. Sige na nga, isa lang ha. Oo, eto. Thank you. Birthday mo pala ngayon? Happy birthday ah. Birthday ko pero last month pa yun. Akala ko naman totoong birthday mo na. Pero napashot kita, di ba?
Tsaka, araw-araw naman ako nagse-celebrate ng birthday. Ha? Araw-araw ka umiinom? Oo, bawat inom may celebration yun. Basta pagsapit ng alas 5, ibig sabihin nun, alas 5 na. Kawawa atay mo niyan. Huwag ka mag-alala, tropa kami nitong atay ko. O siya, salamat sa shot. Paano? Maiwan na kita, baka inaantay na ako ni Laika sa loob eh. Sandali. May tatanong muna ako sa'yo bago ka umalis. Ano yun? Pero makmak, ayoko na talagang uminom ha. Hindi na kita pa iinumin. Eh ano yung tatanong mo? May napapansin lang ako. Lagi kaya tang lumalabas sa madaling araw. Saan pupunta? Ako? Ba't naman ako lalabas na madaling araw eh, mahimbing na pagkakatulog ko nun. Hindi ba? Eh sino yung... Hayaan mo na. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Ano nga, sabihin mo na. Sino yung alin? Eto kasi, tuwing nagiinom ako, minsan inaabot ako ng madaling araw. Mga alas 3, ganun. Eh, teka, seryoso? Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw, umiinom ka? Oo, bakit naman hindi? Hanggat hindi ako nalalasing, hindi ako titigil sa pag-inom. Para saan pat nag-inom ako kung di naman ako malalasing, di ba? O tapos, anong meron sa madaling araw? May nakikita akong lalaki na lumalabas-pasok sa banyo ng mga ganong oras. Akala ko nga ikaw eh. Hindi ako yun. Ano namang gagawin ko sa labas ng alas 3 na madaling araw? Tsaka maaga ang pasok ko tuwing umaga kaya tulog pa ako ng mga ganong oras. Kung hindi ikaw yun, edi hindi. Ang mahalaga, nasagot mo na ang tanong ko, Dol. Sandali, pero sino nga yun? May lalaki bang pumapasok sa bahay namin tuwing madaling araw? Oo, kitang-kita mismo ng dalawang mata ko. Kailan naman yan nangyari? Maraming beses na. Nitong huli lang kaninong madaling araw. Makmak, ginugood time mo naman ata ako eh. Kung tinatakot mo ako para sabihin ko sa'yo, hindi ako matatakutin. Hindi kita tinatakot. Sinasabihan lang kita sa nakikita ko. Siyempre, bilang kapitbahay, concerned din naman ako sa inyo ni Laika. O sige, itatanong ko na lang kay Laika kung may napapansin ba siyang pumapasok sa bahay. O sige, balitaan mo ako ha. Okay, o paano, maiwan na kita ha. Napaisip ako tungkol sa mga sinabi sa akin ni Makmak, Papa Dudut. Wala din naman kasi kaming bisita na nagpupunta sa bahay, lalong-lalo na tuwing gabi katulad ng sinasabi ni Makmak. Maliban sa mga kamag-anak namin na madalang din namang magpakita, ay wala na kaming natatandaang naging bisita namin. Pero para makasigurado ay tinanong ko si Laika tungkol sa lalaking di umano ay nakikita ni Makmak sa bahay namin. Wala ring alam doon si Laika dahil busy rin siya sa trabaho niya. Once po kasi na nag-time in na si Laika sa trabaho ay hindi na siya umaalis sa kinakaupuan niya, kaya imposibleng magkaroon siya ng bisita ng mga ganong oras. Hindi na lang namin problema ang mga sinabi sa amin ni Makmak, Papa Dudut. Hindi rin naman din kasi gaano mapagkakatiwalaan si Makmak dahil kilala siya sa lugar namin na may pagkasinto-sinto matapos siyang iwan ng nobya niya. Nachismis nga rin na nagtutulak din daw siya ng ipinagbabawal na gamot, kaya mahirap ding paniwalaan ang mga lumalabas sa bibig niya. Isa pa po sa araw-araw na pag-iinom niya simula hapon ay kung ano-ano na lamang din siguro ang napapansin at nakikita niya. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay pumasok na rin sa isipan ko na baka nagdadala ng lalaki sa bahay si Laika tuwing tulog ako, pero mas kilala ko po si Laika at imposibleng gawin niya yon sa akin. Kaya naman imbes na patulan ang mga sinabi sa akin ni Makmak ay mas pinili kong pagkatiwalaan si Laika at ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy ang normal na routine namin ni Laika, Papa Dudut. Aalis ako ng maaga, papunta ng trabaho at uuwi ng maaga at kahit pagod ay sinusulit ko ang natitirang oras namin ni Laika bago naman siya mag-time in sa trabaho. Hanggang sa isang araw ay muli akong sinalubong ni Makmak. Sinabi niya sa akin na nagbabalik na naman daw ulit ang lalaking nakikita niya. Matapos ang mahabang panahon na pagkawala nito ay bumalik na naman daw siya kagabi. Parehong oras at parehong lugar.
Lagi daw itong pumapasok mula sa likod ng bakuran nila at lumalabas pagkatapos ng halos 30 minuto. Dahil pagod ay kinumpronta ko na si Makmak kung ano nga ba talaga ang gusto niyang palabasin, Papa Dudut. Hinahanapan ko siya ng pruweba pero wala naman daw siyang maipakita dahil wala namang siyang cellphone para makunan sana ang picture ang mga nakita niya. Sinabihan na lamang niya ako na mag-abang ako tuwing gabi. Alas 3 daw yon ng madaling araw at minsan ay mas maaga pa pero karaniwan. Pagpatak nga ng alas 3 ng madaling araw ay dumarating ang lalaki. Hindi ko na lamang pinansin ang time na yon si Makmak, Papa Dudut. Hanggang 3 araw ang lumipas. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon, ay bigla na lamang akong nagising ng madaling araw at bumangon ako para sana mag-CR pero paglabas ko ng kwarto ay wala si Laika sa working space niya. Naiwan lamang na nakabukas ang computer nito. Nagtaka ko kung saan siya nagpunta at hinanap ko siya sa buong bahay. Naisip ko na baka lumabas lamang siya pero kinutuban na talaga ako noon, Papa Dudut. Pagtingin ko sa oras ay pasado alas 3 na. Lumabas ako ng bahay at inikot ang buong bakura namin at sa isang malaiskinitang parte sa gilid ng bahay sa pagitan ng kusina namin at mataas na pader ng kapitbahay ay nakita ko si Laika na may kasamang lalaki. At yung nasaksihan kong ginagawa nilang kamunduhan ay hindi ko lubos maisip na mangyayari. Noong napansin nila akong pareho ay mas mabilis pa sa magnanakaw na tumakbo palayo yung lalaki. Hindi ko na siya nahabol pa, Papa Dudut, dahil agad akong pinigilan ni Laika. Laika, bitawan mo ako! Sabi, bitawan mo ako! Ano ba? Tama na, nakaalis na siya. Hindi mo na siya mahahabol. Hayop na yon! Tsaka ikaw! Anong ginagawa mo? Ha? Ano to? Ano to, Laika? Magpapaliwanag ako. Pumasok muna tayo, please. Hindi! Hindi tayo papasok! Dito tayo mag-usap! Ano? Dito ba meeting place nyo? Dito nyo ba ginagawa yung mga kalokohan yung dalawa ng hinayupak na lalaking yon? Please, nakakahiya sa mga kapitbahay. Ngayon ka ba nahiya? Eh gumagawa ka nga ng kalaswan dito mismo sa bakuran natin eh! Tapos ngayon ka mahihiya? Aaron! Huwag mo akong maeron-eron! Sagutin mo ako! Sino yung lalaking yon? Hindi mo siya kilala. O hindi pa kilala mo sa akin! Punta mo! Tuwagan mo! Dalhin mo siya rito para malaman niya kung sino kinakalaban niya! Parang awa mo na, ayoko ng gulo. Ano? Para kang tanga! Ginusto mo to eh! Dahil kung ayaw mo sana ng gulo, hindi ka magloloko! Hindi mo papupuntahin dito yung lalaki mo, tapos dito ka magpapagalaw mismo sa pamamahay natin! Ayop ka, Laika! Gano'ng katagal niyo na ako niloloko? Ha? Gano'ng katagal niyo na itong ginagawa? Sagutin mo ako! Gano'ng katagal na? Sumagot ka, hindi sasampalin ko yung mukha mo! Aaron, please! Ayaw mo na ba sa akin? Nakukulangan ka ba? Ha? Sa lahat ng mga ginagawa ko? Kaya ka ba naghanap ng iba? Ginagawa ko naman lahat ng pwede eh! Ginagawa ko lahat ng parte ko! Di ba? Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit kailangan mo pa maghanap ng iba? Bakit kailangan mo magpaano ka dito sa bahay natin? Kasi gusto ko siya! Yun ba'y gusto mong marinig? Sige, sasabihin ko yung totoo! Gusto ko siya kaya ako nagawa to! Ah, gusto mo siya? So may kulang nga sa akin, ganon? O anong kulang? Ano bang kulang, Laika? Ano ba yung hindi ko nagagawa na ginagawa niya sa'yo? Ha? Biting ka ba tuwing nagtatalik tayong dalawa? Ano bang meron sa lalaking yun na wala sa akin? Sabihin mo, mas magaling ba siya sa kama? Ano, mas malaki? O gusto mo talaga yung dalawa-dalawa yung tinitikman mo? Gusto mo tawagin ko si Makmak para pagsabayin mo kami? Sigurado akong gising pa yun ngayon! Walang hiya ka! Anong tingin mo sa akin? Ako yung walang hiya? Hindi ba dapat ako ang magsabi sa mukha mo niyan? Ikaw yung walang hiya!
Walang hiya ka dahil binababa mo yung panty mo para sa ibang lalaki habang yung boyfriend mo mahimbing na natutulog sa loob ng pamamahay na sabay niyong binuo. Sino sa atin ngayon ang walang hiya, Laika? Ha? Ngayon hindi ka makasagot. Huwag kang magalit sa akin dahil galit ako sa'yo. Hindi mangyayari to kung hindi mo pinakamot sa iba yung kakatiyan mo! Aaron! Saan ka pupunta? Bakit interesado ka? Natatakot ka ba na baka gawin ko rin yung ginawa mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko magagawa yun sa'yo kasi hanggang ngayon, pinaninindigan ko yung mga pangako ko sa'yo noon na magiging loyal ako. Ang problema lang, ikaw yung hindi tumupad sa usapan nating yun. Ang kate mo! Sa sobrang sama ng loob ko sa nangyari, ay iniwan ko si Laika ng gabing yon, Papa Dudut. Ilang araw akong nakitira sa mga magulang ko nang hindi nagsasabi kung ano ang kadahilanan. Siguro'y napansin na nila noon na may problema kami ni Laika, pero sa halip na magtanong ay hinayaan na lamang nila ako. Matapos ang halos 1 linggo ay nakipagkita sa akin si Laika para pag-usapan ang relasyon naming dalawa. Inamin niya sa akin ang lahat. Ang lalaking nakita kong kasama niya noong madaling araw na yon ay nakilala niya mula sa dati niyang trabaho. Siya rin daw ang dahilan kung bakit umalis siya sa trabaho dahil may nangyayari na sa kanila noon pa. Pinili niyang magpakalayo-layo mula sa lalaking yon pero kalaunan hindi rin niya ito natiis kaya palihim silang nagkikita sa bahay, sa iskinita tuwing mahimbing na akong natutulog. Papadudot nakipag-break sa akin ng araw na yon si Laika at nagawa niyang magloko dahil matagal na raw na walang nararamdaman si Laika para sa akin. Pero sa halip na tapusin ang relasyon namin ng walang rason ay gumawa pa siya ng kataksilan para lamang magkaroon siya ng dahilan para tapusin na namin ang pagsasama. Sinikap ko pa noon na isalba ang kung anumang meron kami ni Laika, Papadudot. Nagmakaawa ako sa kanya na ako ang piliin niya. Pero ibang tao na raw talaga ang nasa puso niya. Sobrang basag na basag ang puso ko noon sa puntong wala na akong ibang taong malapitan kundi si Makmak na lamang, Papadudot. Uy, Makmak! Aaron, my brother! Ngayon na lang kita ulit nakita lumabas ah. Lumalabas naman ako ah. May trabaho ako kaya hindi ako pwede magmukmok. Ngayon mo lang siguro ako na-tsempuhan. Halika rito, shot muna tayo. Pwede ba? Sige, samahan kita kung gusto mo. Aba, totoo? Halika na. Eto upuan, upo ka. Salamat. Ngayon lang kita ulit makakasama sa inuman ah. Parang kailangan ko yata nito ngayon. Total, wala naman akong pasok bukas eh. Ba't di ko subukan, di ba? Nakakagamot daw to eh. Hindi ito nakakagamot pero nakakatulong makalimot. Kamusta ka na ba? Heto, sawi. Nabalitaan ko yung nangyari. Sabi ko sa'yo eh, may nakikita akong kababalaghan dyan sa bahay nyo. Pero mas maganda sana kung totoong multo na lang yung nakita ko at hindi totoong tao. Eh di sana, hindi ka malungkot ngayon. Hindi sana kayo naghiwalay ni Laika. Wala na tayong magagawa ron. Nangyari na nangyari. Pero bakit ganun tol, no? Ako yung niloko. Ako yung nasaktan pero bakit handa pa rin tong puso ko na magpatawad? Kasi mahal mo siya at ang pagmamahal, nakakabulag talaga. Kaya siguro hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na babalikan ako ni Laika kahit na alam kong hindi na mangyayari yun. Natural lang yan. Hayaan mo maging malungkot ka muna sa ngayon. Parte yan ng proseso para maghilom ang sugat mo. Pero masabi ko lang sa'yo okay lang magpakabuang sa pag-ibig pero may hangganan yun. Niloko ka at dun pa lang, dapat alam mo na yun na ang katapusan ng kwento nyong dalawa. Pero may tinatawag naman tayong second chance, di ba? Pwede ko naman siyang bigyan ng panibagong pagkakataon basta balikan niya lang ako. Ang tanong, humingi ba siya ng second chance? Kasi kung hindi, wala silbi ang chance na sinasabi mo. Kapag iniwan ka na ng tao, ibig sabihin hindi ka na gusto. Hindi ko talaga alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko maisip kung bakit. Hindi ko talaga gets kung ano yung rason niya bakit niya ako pinagpalit.
Walang kulang sa'yo, my brother. Nag-iba lang yung gusto niya, nagbago yung hinahanap niya. Ganun naman talaga ang tao eh. Kapag nakuha na natin yung gusto natin, maghahanap tayo ng panibagong aasamin. Ganyan tayo eh, sakim. Pero bakit ako? Hindi naman ako ganun. Kasi nga kontento ka na sa kanya. Ang problema lang natin, hindi siya kontento sa'yo, tol. O yan, tagay mo. Taon. 10 taon yun, tol eh. Alam ko, abot kita ron. Nakakapanghinayang nga naman yun. Pero kung hindi ka na mahal, hindi ka na mahal. Ihiling mo pa yan araw-araw, ipanata mo man yan sa poon o ipakiusap kay Santa, hindi ka na mamahalin ng taong ayaw na sa'yo. Ang sakit, tol. Kaya nga tayo nagiinom eh. Ito muna pansamantala ang gamitin mong gamot dyan sa sugat mo. Salamat. Nandito lang naman ako kung gusto mo na makakausap. Basta tandaan mo, kapag alas 5 na, Alak 5 na. tama! Oh, tagay pa! Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na sa isang iglap ay nawala na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung papaano ko kakalimutan ang 10 taong pinagsamahan namin ni Laika. Kung siya ay nakaya niyang talikuran ng walang pag-aalinlangan, ako ay hindi ko pa ito alam kung papaano ko sisimulang tanggapin ang lahat. Parang kabiyak na ang turing ko sa kanya, ngayon ay wala na siya sa tabi ko. Para bang hindi na gumagana ang mundo ko. Papadudot, nahirapan po ako mag-move on mula sa kanya at naging magkaibigan pa nga kami ni Makmak nang hindi inaasahan dahil siya lang ang naging kaagapay ko nang heartbroken ako. Ngayon ay gets ko na kung bakit araw-araw siya nagiinom. Sobrang laking tulong kasi nito para mabawasan ang bigat na nararamdaman ng isang tao, lalo na kapag hindi mo na ito kayang buhatin. Nagsimula din akong malulong sa alak, Papadudot. Dahil yon ang nakatulong sa akin na kahit papaano ay lampasan ang bawat araw na wala si Laika sa buhay ko. Kamakailan lang, Papadudot, ay nabalitaan kong ikakasal na si Laika sa lalaking ipinalit niya sa akin. Sa ngayon ay hindi pa po ako handang kumilala ng bagong kapareha sa buhay. Masyado pa kasing malalim ang sugat na iniwan sa akin ni Laika at kasalukuyan pa rin po itong naghihilom hanggang sa ngayon. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa isipan ko. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong magpadala sa inyo ng sulat. Nagbabaka sakali akong maging malinaw na ang puso't isipan ko at balang araw ay matanggap ko rin ang katotohanan na wala na talaga kaming pag-asa. Dito na po nagtatapos ang storya ko, Papadudot. Sana'y nagustuhan po ninyo ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aaron. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao tayong nakakasalamuha sa mundo na ito na handang gamitin kung anuman ang kaya nating ibigay. Mga taong susubok kung hanggang saan mo kayang magbigay. Ikaw, kabarangay, may tao na bang nanggamit sa'yo? Dear Papadudot, ako nga pala si Raisa, 31 years old. Ipapakilala ko na ang sarili ko bilang manggagamit. Nakasanayan ko ng manggamit ng tao para lamang makausad ako sa buhay. Hindi kasi ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa maliit na kabuhayan namin. Ginawa ko ang lahat para makaangat kami
kahit may mga natapakan na ako sa prosesong yon. Ayoko na kasing maging mahirap. Sino ba namang may gusto noon? Kaya ginamit ko ang lahat ng meron ako para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay hindi ako proud na sabihin pero nilandi ko ang professor ko para lamang maipasa ako dahil hindi naman ako ganon kagaling sa klase. Ginamit ko ang pagkababae ko sa kanila at gumana naman. Alam kong naging laman ako ng usap-usapan ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin dahil mas importante na makatapos ako kaagad ng pag-aaral para makahanap ako ng maayos na trabaho na makakatulong sa pag-angat ko sa buhay. Noong nakatapos na ako ay ibang panggagamit naman ang ginawa ko. Nakahanap ako ng trabaho pero nasa mababang posisyon pa lamang ako. Kapag alam kong wala akong magamit noon sa trabaho para umangat ang posisyon, agad akong nagre-resign. Nakailang palit na ako ng trabaho mula noong nakatapos ako ng pag-aaral papadudot. Kapag nararamdaman ko kasi na hindi ako mapopromote kaagad, ay hindi na rin ako nagtatagal pa. Gusto ko ay madalian kong makuha ang promotion kahit sa hindi patas na pamamaraan pa yon. Hanggang sa sumapit ang taong 2023 at nakapasok ako sa trabahong binigyan naman ako ng medyo may kataasang posisyon. Pero dahil hindi naman ako madaling makontento ay pinangarap ko pa ring umangat kahit na wala pa sa tamang oras. Ganon katindi ang ambisyon kong makatakas mula sa kahirapan papadudot. Ganon katindi ang ambisyon kong umangat sa buhay. Wala na akong pake kung malibang hindi sumunod sa tamang panahon ng mga bagay. Isang patunay ang pagmamadali ko nang naging boss ko si Nicolo na nooy 40 anyos na. Kakahiwalay lang niya noon sa kanyang long-time girlfriend na si Lovely na kaidaran din niya. Sa isang inuman kung saan ay malaya niyang nakwento sa akin ang lahat. Nagamit ko ang pagkakataon na yon papadudot para may sakatuparan ang plano ko na pag-angat sa buhay. Shot pa! Nakarami na ako Mas nakarami pa rin ako sa'yo, kaya shot ka pa! Pag sobra talagang problema, sobra rin ang pag-inom Sino may problema? Ikaw? Ayos naman ako. Gusto ko lang uminom. O gusto mo lang makatakas sa problema mo? Lahat naman tayo gustong tumakas. Ikaw, may tinatakasan ka ba? Marami! Una, kahirapan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kahirapan. So ayun, marami akong tinatakasan na kahirapan. Hindi ko naman na siguro kailangan sabihin sa'yo kung ano ang tinatakasan ko, di ba? Alam ko kung sino ang tinatakasan mo. Hindi ko maiko-consider ang ex-GF kong si Lovely na sino eh. Bagay lang siya sa akin. Kaya ano ang tawag ko sa kanya? Bagay siya na napakinabangan mo ng ilang taon. Mahigit 10 years. Wala na ba talagang balikan? Ayaw na niya eh. Ayaw talaga siya. Ikaw ba namang ituring lang na isang bagay kaysa tao, diba? Pero joke lang yun, sir. Pasalamat ka, wala tayo sa office. Kundi, sisante ka na sa akin. Pero joke lang yun, Riza. Total, wala naman tayo sa opisina. Ayos lang naman sigurong maging pantay muna tayo ngayon, no? Aayain ba kitang mag-inuman kung may plano akong ipamukha sa'yo ang pagiging boss ko? Di ayos. Magtanong ka lang kung gusto mong sumagot ako bilang isang kainuman mo at hindi boss mo. O kaya ikaw na lang ang magtanong na kunwari mas marami akong alam sa'yo kahit ikaw ang boss ko. Gusto ko yan. Wala muna ang pride ko sa inumang to. Normal mo lang ako nakainuman. So, anong unang tanong ng normal na Nicolo? Paano ba ako makakaahon sa hiwalayan namin ni Lovely?
magkakaiba kasi tayo ng paraan para makaahon eh. Pero para sa akin, ito lang yung sa akin kapag galing ako sa hiwalayan, naghahanap ako agad ng kapalit. Naghahanap ka ng pantapal sa sakit? Oo, rebound. Band-aid kung titignan, panakip-butas. Hindi ba mas mahirap yung pansamantalang pantapal lang? Andun pa rin yung sugat eh. Pero napapatuyo ng band-aid na yun ng sugat, diba? Pero ang tagal dahil di nakakahinga ng maayos yung sugat. Pero nababawasan yung dagdag na sakit kapag nakalantad lang yung sugat. Ang galing mo dyan. So, dapat ba ako ng boss mo? Nasa inuman tayo. Huwag mong kakalimutan. Walang boss sa sitwasyon na to. Inuman lang. Ayun lang naman ang sa akin Pero desisyon mo pa rin kung paano mo pagagalingin ang sugat mo. Maganda yung paraan mo. So gagawin mo? Kailangan ko na rin kasing matakpan yung sugat ko. Ayos yan. So nakaisip ka na ba kung saan ka kukuha ng band-aid mo? Kung papayag na maging band-aid yung nasa harapan ko. Teka, 2 kami ng bote ng beer na nasa harapan mo. Alin sa amin? Ako ang napiling gawing band-aid ni Nicolo, Papa Dudut. At hindi ko naman yon tinanggihan, hindi dahil gusto ko siya kundi meron akong ibang pakay sa kanya. Promotion. Yun lang naman ang kailangan ko kaya pumayag akong gawing pantapal ni Nicolo habang nasasaktan siya sa hiwalayan nila ni Lovely. Nilihim namin yon sa trabaho dahil bawal yon at syempre hindi maganda sa paningin ng mga katrabaho namin. Maganda ring napapayag ako ni Nicolo na maging panakipbutas niya dahil nakakakuha ako ng mga malalaking pabor na may kinalaman sa trabaho. Hindi niya ako natanggihan sa bawat hiling ko sa kanya. Hindi ko pa syempre binanggit ang kagustuhan kong ma-promote. Alam kong alanganin pa ako ng mga oras na yon at naisip ko na hayaan munang mahulog ng matindi si Nicolo sa sitwasyon namin para hindi na siya makaahon at mawala na siya ng choice kundi ibigay ang gusto ko para matulungan ko siya sa pagbangon niya. Masama na kung masama pero yun lang ang nakita kong paraan, Papa Dudut, para makuha ko ang gusto ko. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Oo, andun na rin syempre yung may nangyayari sa amin at alam ko namang una pa lamang ay kasama na yon sa package. Hindi kagwapuhan si Nicolo kaya hindi ganong kadaling makipag-ano sa kanya. Kaya lang sa ngalan ng pangarap ay umoo na lamang ako. Hindi ko man ginalingan sa trabaho ko sa opisina pero ang maging band-aid ni Nicolo ang alam kong nagalingan ko. Kaya nga pabalik-balik siya noon sa akin at hindi ko naman siya magawang tanggihan kahit wala ako sa mood. Tinis ko na lamang kung yon ang paraan para magpatuloy ang plano kong promosyon. Kung tatanungin ninyo ako kung nakakaramdam ba ako ng guilt, syempre hindi. Nakinabang din naman si Nicolo sa akin at darating rin naman ang oras ko para maningil. Nainip nga ako kaya sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinusubukan ko ng banggitin ang intensyon ko. Kaya lang Papa Dudut ay madalas ay laging hindi umuubra ang ginagawa ko. Iba ka talaga. Sabi naman sa'yo hindi ako basta-basta. At naniniwala naman ako. Hiningal ka nga. Alam kong naniniwala ka na. Yossi? Pas muna. Di pa nga ako makabawi sa ingal ko. Iba ka rin mang pagod. Di ba nga sa lahat ng pagod, ito yung uulit-ulitin mo. Hindi ko na kailangan mag-gym. Sayang lang ang membership kung libre mo lang din namang makukuha sa akin. Para ka nang nakapag-treadmill. Kung lahat ng babae katulad mo, magsasara lahat ng gym sa Pilipinas. Goal ko lahat ng gym sa Asia magsara. Kung tuloy-tuloy tayong ganito, malamang next week may abs na ako.
Dapat nga ako tong magkaroon ng abs kasi ako naman tong nagtatrabaho sa ating dalawa. Pero bakit ako yung hinihingal ng todo? Kasi di ka sanay sa ganitong klaseng workout sa kama. Alam mo, mahal ko pa si Lovely. Pero pagdating sa kama, winner ka. Ang sarap namang pakinggan yan. Teka, anong oras na ba? Aalis ka na ba? Dito ka na lang matulog para may kasama ako. Kailangan ko nang umuwi. May presentation bukas ng hapon para sa sales team. Speaking of sales team, di ba malapit nang mag-retire si Sermon? Oh, paano mo nalaman yan? Alam mo naman ang chismis sa office. Tinginan pa lang sa mga mata, alam mo na agad. Nabanggit lang naman ni Mon minsan sa meeting namin na may plano na siyang mag-retire at bumalik ng Bacolod. Sinong papalit sa kanya? Hindi pa napag-usapan. Baka kasi magbago pa yung isip ni Mon. Hindi pa handa ang sales team kung aalis siya. Kaya hanggat maaari, ayaw muna naming pag-usapan ulit. Kung ako lang, hayaan nyo na magpahinga si Sermon. Marami namang iba dyan na deserving sa promotion. Hindi naman sa iyo ako mag-retire, Simon. Kaya lang wala pa ako nakikitang kayang i-handle yung sales team natin. Alam mo naman kung gaano kataas mga ego ng mga yun. Sumasabog pag magkakasama sila. Simon lang may kayang pababain ang ego nila nang hindi naaapektuhan ang performance nila. Pero wala ka man lang bang napipisal sa office na pwedeng humawak sa sales team? Siguro si Elena. Ha? Si Elena? Ano bang alam nun puro Facebook lang ang inaatupag. Tsaka kapag broken-hearted yon, di nakakapag-focus sa trabaho niya. Pagsisisihan mo lang na ipalit siya kay Sermon. Wala pa talaga ako maisip eh. Aalis na muna ako. Mag-isip ka pa. Isa na lang tapos umuwi ka na. Kung utusan mo ako, parang ikaw ang boss sa atin ah. Tandaan mo, habang nasa kama kita, ako ang boss mo. Pwede pa bang magpaalipin muna ulit sa kama mo, boss, bago ako umuwi? Sino muna yung napipisil mo sa promotion? Pisilin muna kita. Saka ako ibubulong sa'yo. Pinagbigyan ko siyang muli pero wala pa rin siyang sinabi sa kung sino yung ipapalit niya kay Sir Mon kapag nag-retire ito. Hindi ko na lamang pinahalata ang inis ko, Papa Dudut, at nagmadali na siyang umalis matapos ang second round. Wala na naman akong napala sa promotion na gusto ko. Hindi naman ako under ng sales team pero pangarap ko talagang i-manage yon. Sa tingin ko ay kaya ko naman dahil sa experience ko sa pagbebenta noong nag-aaral pa lamang ako. At hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Kaya nga madali kong naibenta ang alindog ko kay Nicolo. Naisip ko na magagamit ko ang ganda ko para mapasunod ko ang mga nasa sales team dahil karamihan doon ay mga lalaki. Bukod pa roon ay alam kong magagamit ko rin ang ganda ko sa mga boss ko. Katulad na lamang kung paano ko ginamit ang pagkababae ko kay Nicolo. Kaya lang ay hindi niya ako nakita bilang fit sa position na yon, Papa Dudut. Para hindi na sumama ang loob ko, lalo ay inisip ko na lamang na baka nga hindi pa talaga mag-retire si Sir Mon. Kaya lang pag nagkataon ay mas matatagalan ang pagiging band-aid ko sa sugat ni Nicolo kung hindi ko pa makakamit kaagad ang promotion na gusto ko. Sa totoo lang ay gusto ko nang kumawala sa sitwasyon naming dalawa pero hindi ko magawa dahil nga nandun ako at kailangan ko na yung panindigan. Ang unang plano ko ay hayaang mahulog sa akin ang husto si Nicolo hanggang sa hindi na siya makaahon. Pero ang nangyari parang kabaligtaran. Ako yung hindi na makaahon sa ginawa kong butas, Papa Dudut. At wala akong ibang choice kundi ang manatili doon habang hinihintay ang pagkakataon na sisilipin ako ni Nicolo at dadamputin mula sa pagkakahulog ko. Panay ang tanong ko sa sarili ko noon kung kailan niya ako iaahon. Paano nga ba niya ako iaahon sa pagkakalubog na ako naman ang may pakana? Nakabalik kaagad ang karma sa akin pero hindi pa tapos ang laban. Alam kong mahilig si Nicolo kaya hindi ko hahayaan na hindi ko magamit ng husto ang sarili ko sa kanya para makuha ang gusto ko. Pinalakas ko ang loob ko at sinabing mahaba pa ang laban at hindi pa ako pwedeng sumuko. Nasa kamay ko na si Nicolo at kailangan ko na lamang mahawakan ang leeg niya.
para hindi na siya makaatras. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy namin ni Nicolo ay nakasanayan ko na siyang makasama. In-enjoy ko na lamang ang presensya niya habang hindi pa ulit ako nakakabuelo na ipasok sa usapan ng promotion ko sa opisina. Sabi ko nga kahit na hindi na niya ako gawing manager ng sales team, kahit ano na lamang na klase ng promotion basta mas mataas sa posisyon ko. Naisip ko kasi na baka nga naman hindi pwede sa akin ang maging manager. Marami na akong naisip na posisyon na pwede kong pasukan o kaya ay nakawin mula sa ibang kaopisina ko. Sabi ko nga kung hindi man kusang ibibigay sa akin ni Nicolo ang posisyon na gusto ko, ay handa ko yung nakawin sa iba, masunod lamang ang gusto ko. Ganon na ang pag-iisip ko dahil sa ambisyon ko. Oo, alam kong mali yun pero alam kong meron ding nakakaunawa sa gusto kong mangyari. Karamihan sa mga lumaking wala ay papangaraping umangat kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang paghila mo sa iba, pababa, papadudot. Praktikal ang buhay sa mundo at minsan ay kailangan mo ring mangagaw. Uso na yon sa relasyon at alam naman ng lahat na uso rin yon maging sa trabaho. Papadudot ayos naman kasama si Nicolo at hindi lang naman kami puro kama lang. Marami rin kaming ibang ginagawa noon para makapag-bonding. Kailangan ko rin kasi ng may kasama, lalo't hindi naman ako friendly na tao. Wala akong halos kaibigan dahil mas gusto ko ang kaibiganin ang ambisyon kong umangat. Noong nakasama ko na si Nicolo ay naisip kong masaya rin pala yung pakiramdam na may kasama ka at kausap. Yung ilalayo ka sa kakaisip sa future mo. Hindi rin naman pala masamang paminsan-minsan ay huwag mo nang isipin ang kinabukasan. Masarap pa rin palang mabuhay at yun lang ang problemahin at pag-aksayahan ng oras. Tuwing nag-aaya si Nicolo after work, sa kondo niya kami tumatambay. Mas marami kasi siyang gamit at mas mabilis ang internet niya kumpara sa tinutuluyan ko. Saka may aircon siya, hindi nakakahulas ng ganda. Madalas nagpo-food trip kami habang nag-iinuman. Nanonood din kami ng horror movies lalo na tuwing weekend. Tinuruan din niya akong mag-yoga kaya na-relax ang katawan kong puro tensyon. Naramdaman ko na masaya akong kasama si Nicolo. Sana ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Ang hirap mong kasamang manood ng horror. Pasensya naman kung pinaglihi ako sa gulat. Puro na akong pasat gasgas, kakahablot at kakahampas mo sa akin kapag nagugulat ka. Sabi naman kasing i-mute mo muna kapag alam mo may nakakagulat na scene. Ako ba yung direktor para malaman ko kung saang eksena yung may gulatan? Dapat pala pinanood mo muna to bago natin sabay na pinanood. Eh anong thrill nun kung uulitin kong panoorin? Next time, pakiramdaman mo na lang kapag may nakakagulat na eksena. Ikaw nang bahala. Alam mo, ang sarap sanang ikwento to sa mga katrabaho natin eh. Huwag mong susubukan. Na-video ko man lang sana kung paano ka tumili. Nagulat pa yung butikisa-kisame mo. Nahulog pa tuloy sa tubig ko. Hindi siya nagulat sa tili ko. Nagulat siya sa pinanood natin. Sige, pati butike, i-gaslight mo na rin. Sa susunod, wag na tayong manood ng nakakatakot. Gusto mo next time puro romantic films na? Mas lalong pas. Ay, kayo talagang mga lalaki. Ang hirap niyong kumbinsihin na maganda namang manood ng mga romantic film. Ang sarap kayong kiligin. Kayong mga babae, hindi magandang kasamang manood ng mga nakakakilig na pelikula. Oh, bakit? Paano pag kinikilig kayo? Nangahampas kayo ng katabi. Sorry naman sa'yo na nanghahampas kapag nagugulat sa horror na pelikula. Oh, edi it's a tie na lang. Pero seryoso nga, try naman nating manood ng love stories. Pas nga. Oo, hindi ako nangahampas kapag kinikilig. Tamang ngiti lang ako. Ayoko nga. Bakit nga? Maaalala ko lang si Lovely. Banding naming manood ng romantic movies kapag magkasama kami. Kaya nga lumilis na ako dun. Kaya pala puro horror na yung gusto mong panoorin. Gets? Kahit di ko kayang matakot,
Mas okay pa rin yung horror movies kesa mababad ako sa romantic films. Malulungkot lang ako imbis na kiligin. Sa bagay, maaalala mo lang si Lovely. Manood na lang tayo ng wrestling o kaya anime. Yan kasi yung mga ayaw panoorin ni Lovely. Safe ako dyan. Pwedeng magtanong, Ano yun? hanggang kailan mo tatakasan si Lovely? Hanggat di pa kaya ng puso ko na harapin siya. Matagal pa ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang makatakas sa kanya kasi masakit pa rin. Di naman ako magsisinungaling. Pero kailangan mo nang harapin siya para matapos na tong pagtakas mo. Pansamantalang pangtapa lang tong ginagawa mong pagtakas sa alaala niya eh. Hindi ka makaka-move on yan ng totoo. Teka, di ba ikaw nga ang nagsuggest sa akin na pansamantala ko munang tapalan yung sugat ko? Ginagawa ko naman ha at nagiging okay naman ako. Sure ka bang okay ka? Pwede nating pag-usapan kung gusto Di ba mo. dapat kapag band-aid pinangtatapan lang? Bakit kailangan mo pa magsalita? Oo nga pala. Isa lamang akong band-aid. Pantapal sa sugat na hindi pa kayang tanggalin habang ang sugat ay hinihintay pang gumaling. Yun ako sa buhay ni Nicolo at aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Binalikan na naman ako ng karma sa pangalawang pagkakataon. Ako naman ang may gusto noon pero bakit parang ako bigla yung nagkasugat sa aming dalawa? Hindi na ako nakaimik pa sa sagot ni Nicolo at alam kong nairita lamang siya dahil sinubukan kong panghimasukan ang buhay niya. Gusto ko lang namang makatulong sa kanya kahit papaano, Papa Dudut. Sinubukan kong ibalik ang magandang mood namin pero hindi na rin kayang pikein ni Nicolo ang nararamdaman niya. Pinauwi na niya ako at nagrason na lamang siya na may gagawin pa siya. Naintindihan ko naman at nagmadali na akong umuwi at ilang araw kaming hindi tumambay na magkasama. Naging awkward din kami sa work pero lumipas din naman yon at nilapitan niya ako at nagsorry siya. Nagsorry din ako dahil may mali din naman ako. Naging maayos kaming muli at nakabalik na sa dati naming routine. Minsan ay inaya niya akong magstay sa kondo niya ng ilang araw. Nasaktuhang bumabagyo pa noon at sabay kaming nag-leave sa trabaho at may kanya-kanya kaming dahilan para hindi makahalata ang mga katrabaho namin. Nag-staycation kami sa kondo ni Nicolo at masaya ako dahil nakapag-relax akong kasama siya. Namiss ko rin kasi siyang kasama dahil nga sa naging pagtatalo namin. Nakasanayan ko na rin kasing kasama si Nicolo at aaminin kong hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakasama man lang kahit na ilang oras. Marami kaming ginawa habang naka-staycation lamang kami. Tinuruan ko siyang magluto at tinuruan niya akong maglaro ng video games. Nagpatuloy din ang panonood namin ng horror movies. Pinagtiisan ko ring manood ng wrestling at anime kahit na hindi ko naman yun gusto. Masaya ang mga araw na nagkasama kami at nagkulong sa kondo lalo't bumabagyo. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang biglang sumulpot si Lovely, Papa Dudut. Sandali lang! Lovely? Sino ka? Riza, Sino? katrabaho ko si Nicolo, boss ko. Boss mo pero andito ka sa kondo? Di ba dapat sa opisina lang kayo magkasama? Mahabang kwento. Sana mas mahaba kaysa dyan sa suot mong shorts. Kay Nicolo to, napagliitan niya na kaya pinahiram niya sa akin. Ganun na ang role ng boss ngayon? Magpahiram ng naliitang shorts? Hindi ko alam kung may balak kang mag-audition bilang kontrabida sa teleserye. Pero kung oo, pasok ka na. Yan na ba yung pinakamagandang insulto na kaya mo? Meron pa sana kaso wala ako sa mood mang insulto eh. Pinagod kasi ako ni Nicolo. O ako ba yung nang pagod sa kanya? Hindi kita kukontrahin dun sa sinabi mong pagod ka. Halata kasi sa mukha mo. Ang haggard na dahil sa pagod. Magpahinga ka ha? Hindi nga ako makapagpahinga. Paano naman kasi tong ex mo? Maya't maya gusto akong pagurin. Congratulations!
Mas mahaba pa tong shorts ko kesa sa sagot mo ha. Shorts ni Nicolo yan, baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Shorts to ni Nicolo. Anong feeling nakaharap mo ko at suot ko ang shorts ng ex mo? Ganado kang manginis ha? Mukha namang umeepekto sa'yo. Sana wala sa lahi niyong high blood kasi wala kaming pang BP dito para sa'yo. May pang BP si Nicolo. Alam ko dahil dati akong nakatira dito. Ah, meron ba? Siguro madalas niyang nagagamit, no? Mukha kasing lagi siyang hina-high blood sa'yo. Wow! Mas mahaba pa yatang panty ko sa sagot mo, ha? Ay, wait! Hindi nga pala ako nakapanty. Talagang Lovely, anong ginagawa mo rito? wala pang 6 na buwan mula nung maghiwalay tayo. Nagpapahiram ka na ng shorts mo sa ibang babae? Di ba dapat computer, stapler o telepono? Yun lang yung mga bagay na pinapahiram mo sa kanya? Bakit kasali shorts mo? Alam ba ng opisina niyo tong ginagawa niyong bahay-bahayan? Hindi ko talaga alam kung bakit ka pa nakikialam. Kahit brief pang ipahiram sa akin ni Nicolo, dapat wala ka nang pakialam kasi hiwalay na kayo, di ba? Ikaw nga to nakipag-break sa kanya tapos kung umasta ka ngayon, akala mo pag-aari mo pa rin siya. Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung shorts na gamit mo, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Ah, gusto mo hubarin ko pa ngayon para maiuwi mo na. Raisa, tama na. Pero kasi… Sabi ng tama na eh. Ano bang kailangan mo, Lovely? Mag-usap tayo. Sana nagsabi ka man lang na pupunta ka rito para… Para naitago mo tong kabit mo? Paanong naging kabit ako? Hiwalay na kayo, di ba? Raisa, sabi ng tumigil ka na eh. Hindi ko naman kasi siya inaano, pero… Usapan naming tong dalawa. Huwag ka na makisali para di na gumulo. Mag-usap tayo sa kwarto. Importante to. Nicolo… Hintayin mo na lang ako rito sa sala, Raisa. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Tatawagan na lang kita pagkatapos namin mag-usap ni Lovely. Namula ko sa inis dahil sa pagtatanggol ni Nicolo kay Lovely. Mas lalo akong nainis nang umisi pa si Lovely sa akin na parang siya ang nanalo sa laban namin. Totoo namang siya ang nanalo pero alam kong lamang ako sa mga naunang rounds. Pero dumating si Nicolo at sinaklolohan si Lovely. Ano bang laban ko sa ex niya for more than 10 years? Band-aid nga lang naman ako. Tagapagtago ng sugat niya na ayaw niyang ipakita sa mundo at sa sarili niya. Napilitan akong umalis ng condominium para hindi nila ako matrigger. At kahit nga bumabagyo ay pinilit kong puntahan ang pinakamalapit na mall sa kondo. Nahirapan akong makasakay noon at dagdag pasakit pa na hindi ako nakapagdala ng sapat na pera at damit para maprotektahan ang sarili ko sa ulan. 350 pesos lang ang nadampot ko mula sa ibabaw ng mesa ni Nicolo. Tumambay ako sa mumurahing coffee shop sa mall at doon ay nagpalipas ng oras. Nalobat kaagad ang cellphone ko at wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasdan ng mga tao sa coffee shop. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ilang oras na ang napalipas ko. Basta naramdaman ko na lamang na gusto ko nang balikan si Nicolo. Pagkarating ko sa kondo niya ay hindi pa rin sila tapos na mag-usap ni Lovely. Nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero wala naman akong narinig. Bumagsak ang loob ko at saka tumambay na lamang sa kanyang maliit na kusina. Nakatingin ako mula sa bintana kaharap ang kanyang lababo. Doon ako naghintay at naglabas ako ng tinapay at keso. Kumain ako sa harapan ng lababo habang nakatulala sa may bintana. Maliwanag pa noon sa labas hanggang sa bigla na lamang dumilim. Gabi na pala. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Hindi ko magawang kumatok sa pintuan para kumustahin sila dahil hindi naman pwedeng gawin yon ng isang band-aid, hindi ba? Pantapal nga lang pala ako. Yun ang laging ipinamumukha sa akin ni Nicolo. Kaya ko namang tanggalin ang sarili ko sa sitwasyon pero mas pinili kong hindi. Para talaga akong band-aid na hinihintay lang na tanggalin ng taong gumagamit. Tatanggalin na kaya ako ni Nicolo sa buhay niya dahil dumating na ang lunas sa sugat niya, si Lovely. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, hindi ko man maamin kay Nicolo pero na-inlove na ako sa kanya. Napansin ko yon nang nasanay ako sa presensya niya. Bukod pa roon ay nagkaroon din ng kalinawan sa nararamdaman ko nang bumalik sa eksena si Lovely. Nakafeel ako ng selos dahil pakiramdam ko ay may kaagaw na ako kay Nicolo. Alam ko namang hindi sa akin si Nicolo una pa lamang. Pero sa maiksing panahon ay naramdaman ko na gusto kong akin lamang siya at ayokong magkaroon ng kahati sa kanya. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya hanggat isang band-aid pa lamang ang tingin niya sa akin. Ayoko namang mapahiya kung hindi naman kami parehas ng nararamdaman. Pinagdasal ko na lamang na sana balang araw ay makita niya ako kung paano ko siya nakikita. Alam kong medyo matatagalan pa yon lalo't panay pa rin ang lapit ni Lovely sa kanya ng mga panahong yon. Doon ako nainis dahil tapos na nga sila pero bakit andun pa siya sa eksena? Bakit hindi na lamang niya hayaang makamove on si Nicolo at makapagsimula na ng bagong pag-ibig sa iba? Hindi naman ako pumayag na basta-basta na lamang makuha pabalik ni Lovely si Nicolo noon. Kaya naman ginamit ko ang katawan ko para ma-realize ni Nicolo kung saan siya mas magiging masaya. Malaking ekis na kay Nicolo ang pag-iwan ni Lovely sa kanya samantalang ako ay wala pa akong ekis sa kanya. Kaya pwedeng lamang na ako sa laban namin. Kung hindi lang kasi na in love si Nicolo kay Lovely noon, ako na dapat ang panalo. Kaya lang kailangan kong pagbutihan sa laban lalo't pwede pa rin akong malamangan ni Lovely. Pinilit kong laging makasama si Nicolo at kinukuha ko ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Hindi naman niya ako tinanggihan, pwera na lamang pag nandoon si Lovely sa kondo. Doon pa ako mas lalong nagalit at kinabahan dahil napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Nicolo. Kapag si Lovely na ang nakipagkita ay hindi makatanggi si Nicolo. Pero ako ay kayang tanggihan ni Nicolo. Wala man ako sa lugar na magdemand sa kanya pero pinasok niya ako sa buhay niya. Kaya kailangan kong magagamit ang karapatang yon para sa kanya. Nakakainis na siya. Si Lovely? Meron pa bang iba? Kung bakit naman kasi pinabalik mo pa siya sa buhay mo, nagiging okay ka na eh. Siya naman tong bumalik. Pero ikaw tong nagpapasok. Mas gusto mo bang kampihan siya kaysa sa akin? Mas pinapalinaw ko lang sa'yo yung mga nangyayari. Ay, nakakainis talaga siya. Kung makakatulong na magkwento ka, makikinig ako. Alam mo namang pumunta siya rito, di ba? Oo naman. Pinaalis mo nga ako kasi papunta na siya. Pasensya na pala dun ha. Okay lang yun. Ginising mo lang naman ako ng 4:00 ng madaling araw para paalisin dahil malapit na siya sa kondo. Tapos, pinabalik mo ako ngayon dahil nalulungkot ka at nalilito. Okay lang yun. Okay lang talaga. Nagpanik kasi ako. Intindihin mo na lang. Hayaan mo na. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami tungkol sa relasyon namin. Di pa ba kayo tapos mag-usap? Sa tuwing pumupunta siya rito, puro bunga niya sa'yo pag-usapan ng relasyon niyo. May nangyari ba? Lagi siyang humihingi ng closure. Ilan bang closure ang kailangan niyo? Sa tuwing humihingi siya ng closure, sa uli may nangyayari lang sa aming dalawa. Yun naman kasi talagang totoong nangyayari sa closure eh. Diretso kama. Walang usapang nangyayari. Masisisi mo ba ako kung may mangyari sa amin? Mahal ko pa eh. Mahal ka pa rin ba niya? Hindi niya masabi. So dapat alam mo ng sagot. Na mahal pa rin niya ako? Mahal niya ang ego niya. Kaya siya pabalik-balik dahil nararamdaman niyang nawawala ka na. Siya naman tong unang nawala. Pero ngayon ramdam na niyang nawawala ka na dahil nandito na ako sa eksena. Hindi naman siguro. Alam naman niyang wala ka lang sa buhay ko. Ouch naman. Dahan-dahan naman. Sa lahat ng band-aid ako tong may pakiramdam. Sorry, mali ang atake. Pero alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kahit sa anong paraan mo ako atakihin, masakit pa rin. Pwede bang pag-usapan muna natin ang problema ko kay Lovely? Ano bang plano mo kay Lovely?
Ano bang plano mo sa inyo? Gusto ko magkabalikan kami. Pero parang di ko ramdam na buo ang loob niyang ayusin yung sa amin eh. Ayun naman pala eh. Huwag mo nang ayusin. Naiintindihan mo naman sigurong mahal ko siya, di ba? At naiintindihan mo naman siguro na di siya sigurado sa inyong dalawa, di ba? Pero gusto na niyang magsama ulit kami dito sa kondo. Pero walang commitment. Huwag kang pumayag. Siyempre, hindi ako pumayag na walang commitment. I mean, huwag kang pumayag na tumira siya ulit dito sa kondo mo. Gusto ko na siya ulit bumalik dito para may makasama ako. Malungkot ako kapag wala siya. Alam mo naman yan. Paano naman ako kapag bumalik siya? Ha? Bakit napunta sa'yo yung usapan? Siguro kasi parte na ako ng buhay mo. Na ikakama mo ko, natutulog tayong magkasama. Pero alam mo naman kung ano ka lang sa buhay ko, di ba? Alam kong band-aid mo lang ako. At ikaw ang nagsuggest niyan sa akin. Baka lang bigla mong isumbat sa akin. Sisimulan ko pa lang sana ipamukha sa'yo pero kailan ba ako nanalo sa usapang to? Hindi naman porkit nilabel mo lang ako bilang band-aid eh. Dapat wala na rin akong maramdaman. Wala na rin akong karapatan. Ito na yung kinakatakot ko eh. After nito, magdedemand ka na ba ng label? Kasi di ko ibibigay yun sa'yo. Ako nga nahihirapang humingi ng label kay Lovely eh. Wala naman akong hinihingi sa yung label. Respeto lang sana sa akin. Bilang ginagamit mo ko tuwing nalulungkot ka at naguguluhan sa sitwasyon yun ni Lovely. Yung respeto, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto mo palang respetuhin kita, bakit ka pumayag magpagamit sa akin? Natulala ako sa huling sinabi ni Nicolo Papadudut. Alam ko namang masakit siyang magsalita kapag nagagalit na siya pero hindi pa rin ako sanay. Hindi na ako nakaimik at napatingin na lamang sa malayo. Natahimik kaming pareho at bago pa niya ako paalisin, ako na ang nag-decide na tumayo sa pagkakaupo at saka lumabas ng kondo niya. Hindi na ako nagpaalam tulad ng dati kapag may pagtatalo kami. Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natuwa sa mga huling salitang binitawan niya. Oo nga, isa akong panakip butas, isa akong band-aid. Pero hindi naman pwedeng bastusin na lamang niya ako. Dahil noong mga panahong kinakailangan niya ng tulong at taong sasamahan siya ay andun ako para saklolohan siya. Naiyak na lamang ako noong nakalabas na ako sa condo unit niya at napasandal ako pagpasok ko sa elevator at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko na kinaya pa ang mga nangyayari. Alam kong may kailangan na akong gawin noon para sa ikabubuti ko pero hindi ko alam kung paano magsasabi kay Nicolo. Nakahinga ako ng maayos nang nakalabas na ako ng building. Nanatili pa rin ako nakatayo sa harapan at pinag-iisipan ang susunod na gagawin ko. Hanggang sa bigla akong makaisip ng isang plano. Nag-book ako ng masasakyan papunta kay Lovely. Nalaman ko ang address niya kay Nicolo at hindi ko alam kung maaabutan ko siya sa tinutuluyan niya pero nagbabaka sakali ako. Hindi na ako makapaghintay na makaharap siya at ipamukha sa kanya ang galit ko dahil sa panggugulo niya sa maayos sana naming pagsasama ni Nicolo. Gusto kong isisi sa kanya ang lahat ng mga nangyari kahit alam kong parte pa rin ako ng gulo. Wala na kasi akong maisip na gawin dahil naaawa na ako sa sarili ko sa patuloy na pagtapak ni Nicolo sa pagkatao ko. Si Lovely naman ang nakita kong pwedeng sisihin at hindi ko uurungan ng ideya na yon. Nang makarating na ako sa bahay ni Lovely ay nakaramdam ako ng kaba pero alam kong napatatag ako ng galit ko sa kanya. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Hindi naman siya nagulat nang makita niya ako. Para bang inaasahan na niyang pupunta ako doon. Posturang-postura siya noon at parang handa nang makipag-away sa akin dahil sa pagsugod ko. Hindi ko pinahalatang na-intimidate ako sa kanya para hindi niya ako masindak. Habang sinasabi ko sa kanya lahat ng laman ng aking utak, Papadudut. Oh, well, it's you. Kung may hinahanap ka,
Wala rito si Nicolo. Alam ko, galing lang ako sa kondo niya. Good. Puro ganyan na lang ba ang linya mo? Ganun lang lagi kaigsi pag wala akong interes patulan mga sinasabi mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Lovely? Anong sinasabi mo? Ikaw tong sumugod dito tapos sa akin mo ibabato yung tanong na yan? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Bilang ikaw naman tong pumunta rito nang walang pasabi, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin lahat ng tumatakbo sa isip mo? Bakit ka pa ba bumalik sa buhay ni Nicolo? Kasi gusto ko? Kahit alam mong ginugulo mo lang ang nararamdaman niya? Eh di successful naman pala ang pagbabalik ko. So ganun lang yon? Bumalik ka talaga para guluhin lang siya? Bumalik ako para maramdaman ko ulit na mahal niya ako. Para saan? Iniwan mo na siya. Hindi mo na kailangang maramdaman yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Yan ba ang gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari, magkabalikan kayo. Ramdam ko yung galit sa boses mo Nakakainis na gusto niya akong balikan, no? Nakakainis kasi hinahayaan kanyang saktan mo lang siya uli. Kung hinahayaan man niya ako, ano bang pakialam mo? May pakialam ako kasi naaapektuhan din ako sa nangyayari sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa kanya? Di ba nga may tawag siya sa'yo? Ano nga ulit yon? Ayun, Band-Aid, di ba? Tama ba? Thank you at napag-uusapan niyo pala ako. Kaya klaro sa akin kung sino ka lang sa buhay niya. Sana, klaro rin sa'yo kung sino ako sa buhay niya. Isa kang ex na dapat wala na sa eksena. Yung ex na pwedeng bumalik anytime at tatanggapin niya ulit. Eh ikaw, Band-Aid ka lang, di ba? Oras na tanggalin ka na niya mula sa balat niya, hindi ka na ulit makakadikit. Yun ka, Riza. Yun ka lang. Mawawalan ka rin ng dikit balang araw. Hindi ka na makakakapit. Tandaan mo na ako yung nagtakip sa sugat niya na dahil sa'yo. Thank you. Hindi ko alam bakit ako nakikipagtalo sa posisyon ko sa buhay ni Nicolo kung pwede namang umalis na lang ako. Huwag kang umalis. Ano? Kailangan kita. Anong pinagsasasabi mo? Kaya lang naman masarap bumalik kay Nicolo dahil andyan ka na makakalaban ko sa atensyon niya. Kailangan mo lang ng kakompetensya? Kailangan ko lang dahilan para ipaglaban si Nicolo at bumalik ang interes ko sa kanya. Napakalabo mong tao. Hindi lang malabo Sakim ka rin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, totoo ako sa sarili ko. Huwag kang umalis. Handa akong gawin lahat. Makipag-agawan ka lang sa akin. No, ayoko. Hindi ako batang uhaw sa laruan. Naging bata ka rin. Alam mo ang pakiramdam kapag nakuhang laruan ng kalaro mo. Hindi ako ganun. Makipaglaro ka lang sa akin. Handa kitang bayaran. Kahit magkano. At idadaan mo ako sa pera? Lahat naman ng bagay sa mundo may presyo, di ba? Magkano ka? Nakatitig lang sa akin si Lovely at desidido siyang ibigay ang pera para lamang ituloy ko ang pakikipaglaro sa kanya. Naisip ko na gano'n na nga ba ang mga mayayaman kapag bored na sila sa buhay nila. Handa nilang gamitin ang pera nila para makipaglaro sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ako nakasagot kaagad at tinignan na lamang kung seryoso ba siya. Marahil ay napansin niya yon kaya nilabas niya ang checkbook niya at sinulat doon ang halaga ng pera na sa tingin niya ay magpapapayag sa akin. Hindi siya nagkamali at napapayag niya ako. Hindi lang dahil sa nasilaw ako sa pera, Papa Dudut, kundi alam kong yun na nga ang pinakamatalinong gawin sa sitwasyon ko. Noong nakita ko ang cheque, naalala ko kung ilang beses akong pinaulanan ni Nicolo ng masasakit na salita sa tuwing gusto kong ipakita sa kanya ang halaga ko. Nasa cheque na inabot sa akin ni Lovely ang halaga, Papa Dudut. Alam ko namang wala akong maaasahang promosyon sa trabaho dahil hindi naman ako ganong kagaling. Alam ko ring wala akong mapapalang relasyon kay Nicolo dahil nilagay na niya ako sa dapat kong kalagyan. Isang rebound lang. Isang panakip butas, isang band-aid na pwede niyang tanggalin kapag natuyo na ang sugat niya. Papa Dudut, hindi ko maintindihan ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na tinanggap ko yung cheque.
Pagkaabot sa akin ni Lovely ay nginitian niya ako at tumango. Umalis na rin ako nang walang paalam pa at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pinagmamasdan na tseke na yon. Pinaingkas ko ang tseke makalipas ang ilang araw. Marami na akong planong bilhin para makamove on na kay Nicolo. Hindi ako tumupad sa usapan namin ni Lovely na magpapatuloy pa rin ako sa pakikipag-agawan sa kanya. Gusto ko na lamang makaalis sa sitwasyon na yon at kailangan ko ang perang yon para masimulan ko na. Nag-awol na rin ako sa opisina para hindi ko na kailangang harapin pa si Nicolo dahil baka manghina ulit ako. Ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa tawagan ako ni Lovely para pilitin akong ituloy ang plano. Hindi na ako pumayag at sinabing kailangan ko nang iwasan silang pareho at nagalit nga si Lovely at binabawi nga ang perang ibinigay sa akin. Lumaban ako at sinabing hindi ko na yon pwedeng ibalik pa dahil kabayaran yon sa stress at sakit na ibinigay nila sa akin. Pinilit niyang ibalik ko ang pera pero ayoko. Nagastos ko na halos ang kalahati at wala akong pang-abono. Bukod doon ay alam kong deserve ko ang perang yon dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay sinisingil ako ni Lovely pero ayokong magpatinag. Hindi ko pa rin binabalik ang perang yon at blinak ko na ang number niya. Hindi ko nga maintindihan parang nakakuha ko ng entertainment factor sa pagtawag-tawag niya sa akin. Pakiramdam ko kasi tuwing magkausap kami ay naonse ko siya ng malaki. Pinuntahan na rin ako ni Nicolo matapos niyang malaman ang nangyari at pinaliwanag ko naman ang kaganapan kung bakit ako binayaran ni Lovely. Hindi niya ako pinaniwalaan. Nagalit din sa akin si Nicolo dahil mukha raw akong pera at hindi niya inaasahang peperahan ko ang sitwasyon naming tatlo. Ang kapal na mukha niya para isumbat sa akin yon samantalang ginamit din naman nila ko. Matigas ang loob kong huwag bayaran si Lovely kahit na ilang beses niya akong tinakot. Nagamit ko na ngayon lahat ng pera para wala na siyang makuha sa akin. Papa Dudut, kung kayo ang tatanungin, tingin niyo po ba ay tama ang ginawa ko? Na hindi ko na binalik pa ang pera kay Lovely? Naiintindihan niyo ba ako kung ano ang pinanggagalingan ko? Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa sitwasyon ko dahil nasaktan din ako sa kalagayan ko at ang perang binayad sa akin ni Lovely ang nakita kong band-aid sa sugat na ginawa nila sa akin. Hindi ganong kadaling tanggalin ang iniwan nilang sakit ang perang ibinayad nila para mapagaling ang sugat sa dignidad at puso ko. Maraming salamat at nakatulong kayo na pag-aanin ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Totoong number 1 ang programa ninyo at forever number 1 ang radio station ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapusot kabarangay, Riza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever